Kamusta mga kapatid? Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Dito, ako po si Pierre Antonio Jr. at nandito ulit ako para ibahagi ang espiritual na pagkain para sa inyong kaluluwa. Mga kapatid, naniniwala akong ang mensahe ngayon ay tatama sa inyong puso kahit dumating kayong balisa o may takot sa kinabukasan. Alam na ng banal na espiritu ang lahat ng iyan at gusto niyang alisin ngayon. Gusto niyang tanggalin gamit ang kanyang kamay ang lahat ng bigat na nasa iyo, sa iyong mga balikat, sa iyong puso. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay buhay sa salita. At iyan ang dahilan kung bakit sa tuwing nagdadasal ako sa umaga, sa tuwing nagdadasal ako sa gabi, dinadala ko ang aral mula sa Biblia. Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe ni Kristo. Kaya, kailangan mo munang magkaroon ng pananampalataya sa puso mo. Tapos magdarasal tayo at ang Diyos ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Pararangalan niya ang desisyon mo. Simula ngayon, Amen. Magdadala ako dito ng isang aral, mga kapatid, na magdadala ng maraming bunga sa iyong buhay. Kapag isinabuhay mo ito, ako mismo ay isinabuhay ko ito sa aking paglalakbay bilang Kristiyano. Mahigit 20 taon ko na itong ginagawa. At masasabi ko sa iyo ng may katiyakan, lahat ng tinatamasa ko ngayon ay bunga ng aking pagsunod sa prinsipyong ito na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ayos ba? Bago ko ibahagi ang mensaheng ito, gusto ko sanang hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito, i-click mo lang dito o napakadali, may button dito sa ibaba, mag-subscribe. Pagkatapos, i-activate ang bell icon at piliin ang lahat para diretso mong matanggap sa cellphone ang mga susunod na video. Ayos ba? Paalala rin na tuwing hapon ay naglalagay ako ng iba't ibang mensahe tungkol sa iba't ibang paksa at naging pagpapala ito. Nakakatanggap ako ng maraming patotoo mula sa mga tao na nagsasabing ang mga mensaheng ito ay nagdala ng malaking liwanag tungkol sa lahat ng nangyayari sa ating paligid. Madalas din akong magsalita tungkol sa katapusan ng panahon, kaya't mga mensahe ito na sulit mong pakinggan. Sige mga kapatid, gusto kong basahin ang isang mensahe, isang simpleng talata nasa Ecclesiastes, Kabanata 11, Talata 1. Pakinggan ninyo ang sinasabi. Ihagis mo ang iyong tinapay sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ng maraming araw, muli mo itong matatagpuan. Uulitin ko, ihagis mo ang iyong tinapay. Ibig sabihin, ihagis mo ang iyong tinapay sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ng maraming araw, muli mo itong matatagpuan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Ito ay isang prinsipyo, hindi ito isang utos. Isinulat ito ni Solomon ayon sa lahat ng karunungan na mayroon siya. At hindi ko alam kung alam mo, pero napakaganda ng kwento ni Solomon. Siya noon ay kakasimula palang mamuno sa bansang Israel at agad niyang napagtanto na hindi niya kakayanin. Dahil napakaraming tao, isang di mabilang na karamihan. At pagkatapos ay mismong ang Diyos ang lumapit sa kanya isang araw at nagtanong, Solomon, ano ang gusto mo? Solomon, tapos, sabi niya, Panginoon, napakarami kong tao na kailangang pamunuan, pero kulang ako sa kakayahan. Kaya hinihiling ko ang karunungan. At tuwang-tuwa ang Diyos sa hiling na iyon, sa kahilingang iyon. Bakit nga ba? Sabi sa Biblia sa Santiago, Kabanata 1, na kung may isang bagay na gustong-gusto ng Diyos na ibigay, na may buong kalooban, iyon ay karunungan. Dahil kapag humihingi tayo ng karunungan, napapaligaya natin ang puso ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na kailangan mo ng karunungan. Kung di mo kayang pamahalaan ang tahanan, ayusin ang pananalapi, lutasin ang alitan sa pag-aasawa, at maging tunay na masaya, ano ang saysay ng malaking pera kung wala kang karunungan? Maaari pa itong maging sumpa sa buhay mo. Ilang tao na ba ang nanalo sa Mega Sena at ngayon ay mas masama pa ang kalagayan kaysa dati? Sa katunayan, nakapanood ako ng patotoo ng isang lalaki. Sinabi niya na ang pagkapanalo niya sa loto na sa pagkakataong iyon ay sa Estados Unidos ay parang uminom siya ng isang baso ng lason. Kaya mga kapatid, kung wala tayong karunungan, wala ring saysay kung makatanggap tayo ng anumang mabuti sa ating buhay, mawawala lang lahat sa ating mga kamay. Madalas kong napapansin na dahan-dahan at paunti-unting ibinibigay niya ang mga biyaya sa buhay natin. Bakit kaya ganun? Kung ibigay niya lahat sabay-sabay, masasayang lang? Kaya, kailangan natin araw-araw na umasa sa Panginoon at humingi sa Kanya ng karunungan, ang karunungang galing sa itaas. Amen.
At heto pa ang isa pang aral. Sa dami ng karunungan ni Solomon, sinabi niya ito, "O tingnan mo, ihahagis mo ang iyong tinapay sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ng maraming araw, muli mo itong matatagpuan." Tingnan mo kung gaano ito ka-interesante. Tinalakay niya dito ang pagiging hindi makasarili, na huwag kang kumapit sa kung anong meron ka ngayon, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Magpasakop ka ng totoo. Amen. Umasa ka sa Panginoon. Gagawin mo ito, bibitawan mo ang mga bagay na hindi mo kayang hawakan at isusuko mo ito. At kapag isinuko mo, narito ang isang pangako, tingnan mo, pagkatapos ng maraming araw, muli mo itong makikita. Kaya, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi sigurado ang agarang pagbabalik. Dito, sinasabi niya, tingnan mo, pagkatapos ng maraming araw, muli mo itong makikita. May mga tao na ganito, nagdarasal sila ngayon at pagkatapos mamayang hapon, mamayang gabi. Gusto ng tao ng mabilis na sagot mula sa Diyos at naihatid agad ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, matutong magtiwala at ibigay lahat sa Panginoon. Amen. Siyempre, ang focus dito, ang konteksto na dinadala ni Solomon ay tungkol lalo na sa mga pinansyal na pamumuhunan. Sabi niya, magtiwala ka, gawin mo ang parte mo. At makikita mo rin ang resulta paglipas ng panahon. Kasabay nito, maaari rin itong iugnay sa pagiging mapagbigay. Tingnan mo, ganito yan. Tumulong ka sa mga tao nang hindi umaasa ng kapalit. Pero hayaan mo, si Diyos na ang bahala na gantimpalaan ka sa kahit anong paraan. At ito ay may kaugnayan din sa turo ni Jesus nang sinabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Siksik, liglig, umaapaw. Ang ibig sabihin ni Jesus ay ganito, kapag tumutulong ka sa iba nang hindi umaasa ng kapalit, kahit hindi ka masuklian ng taong tinulungan mo, may ibang magbabalik sa iyo. Sinabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng siksik, liglig, umaapaw. Ang sinasabi niya, tingnan mo, kung tutulong ka, kahit doon sa mga taong walang maibabalik sa iyo, itataas ng Diyos ang ibang tao para pagpalain ka at magiging malaki ang gantimpala mo. Amen. Aapaw ang biyaya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, ito ay isang prinsipyo. Hindi mahalaga kung Kristiyano ang tao o hindi. Kapag isinabuhay niya ang prinsipyong ito, pagpapalain siya ng Diyos. Pagpapalain siya ng Diyos. Amen. Ang Biblia ay nagsasalita ng isang napakalinaw na halimbawa. Diba? Na sa isang banda, medyo kahawig ng talatang ito. Ang Biblia ay nagsasalaysay tungkol sa ina ni Moises na noong panahong iyon, nais ng paraon na ipapatay ang lahat ng bagong silang na batang lalaki na Hebreo. At siya ay kakapanganak lang sa batang iyon na tinawag na Moises. Wala siyang naging pagpipilian. Kinailangan niyang ilagay si Moises sa isang basket na gawa sa tambo at inilagay ito sa ilog Nilo para mailigtas ang buhay ng bata. At siya, sigurado ako, di ba? Inilagay niya ito sa paraang umaasa na may makakita. At sa pagkakataon, di ba? Alam natin na lahat ng nangyayari ay kalooban ni Kristo. Tama? Nagkataon kalooban ni Kristo, di ba? Ang anak na babae ni Paraon ay naliligo sa tubig ng ilog Nilo at nakita niya ang basket na iyon. Nang makita niya ang basket na iyon, ang kapatid ni Moises na nakamasid mula sa malayo sa eksenang iyon ay nagbigay ng payo sa kanya. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa isang babaeng Hebrea para pasusuhin ang batang ito? Sa totoo, ang tinutukoy niya ay sarili niyang ina. Kaya dinala niya ang ina ni Moises para pasusuhin ang bata. Mga kapatid, iniisip ko dito ang eksena Dahil ang unang eksena ay puno ng pagkadesperado. Ang ina ni Moises ay desperado. Inihagis niya ang tanging mahalagang bagay na meron siya. Pero pagkatapos, bumalik ang bata sa kanyang kandungan para pasusuhin. At sino ang mag-aakala na ang batang iyon na lalaki sa tahanang Ehipsyo na hindi matututo ng kahit ano tungkol sa mga kasulatan, na hindi makakasama ang kanyang bayan, pero sa hinaharap, siya ang mangunguna sa lahat ng Hebreo para sumulong sa harapan. Ang dagat ay magbubukas sa harap nila at papasok sila sa disyerto patungo sa lupang ipinangako. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Mga kapatid, naniniwala akong mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Gusto ko ring ibahagi ang inilagay ng Espiritu Santo sa puso ko. Kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon at magtitiwala ka, kikilos ang Diyos para sa iyo. Kung gusto mong itago lang sa sarili mo, kailangan mong maging mulat na hindi kikilos ang Diyos.
Ayos lang. Kailangan mong magpakawala. Kailangan mong bitawan. Tandaan mo yung sinabi ko tungkol sa hindi pagiging kapit. Maging maluwag ka at doon ka magtitiwala at kikilos ang Diyos para sa iyo. Amen. Ilalagay ko muna ang Biblia dito sa tabi. Sana naintindihan mo ang mensaheng ito. Napakahalaga ng mensaheng ito. Dahil sa buhay mo kasama ang Diyos, kailangan mong maging isang taong hindi kapit sa mga bagay. Tigilan mo na ang paglalagay ng lahat ng iyong pagkakapit sa mga materyal na bagay, sa mga tao. Umangkas ka lang sa Panginoon. Amen. Ihagis mo ang iyong tinapay sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ng maraming araw, muli mo itong makikita. Tungkol ito sa tubig na sumisimbolo sa mga hindi tiyak sa buhay. Mga kapatid, wala tayong kasiguraduhan sa kahit ano. Wala sa mundong ito ang nagbibigay sa atin ng seguridad. Maliban na lang kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Alam ko rin na marami akong kinakausap dito na nakakapit pa sa mga relasyon, sa mga kasintahan. At natatakot ka, di ba? Sa panliligaw o pagiging magkasintahan, natatakot kang kumilos. Gawin ang dasal ni Jesus sa Getsemani. Panginoon, mangyari ang iyong kalooban, hindi ang akin. Natatakot tayong gawin ito. Alam mo kung bakit? Dahil natatakot tayong tapusin ng Diyos ang relasyon natin. Na baka sabihin ng Diyos sa atin, "Anak, hindi yan ang kalooban ko." At natatakot tayong masaktan ulit. Kaya kapag inilalagay mo sa paanan ng Panginoon ang isang bagay na napakahalaga sa iyo, ano ang mangyayari? Ang Diyos ang naglalagay ng kapayapaan sa puso mo at nag-aalis ng takot. Alam ko na nakakaramdam ka ng takot tungkol sa iyong kinabukasan. Takot na mawala ang mga bagay na meron ka, ang mga bagay na naabot mo, pero ilagay mo yan sa harap ng Panginoon at ipinapangako niyang ibabalik niya ito sa iyo. Amen. Hindi mo ito gagawin para sa kapalit o gantimpala, kundi dahil sa pagsunod. Pararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya, purihin ang Diyos. Tingnan mo, naniniwala akong kinausap ka ng Diyos ngayon at tayo'y mananalangin. Pero bago yan, may hihilingin ako. Una, magkomento ka sa ibaba ng "Kinausap ako ng Diyos ngayon, Amen", para makatulong na maikalat ang video at palakasin ang loob ng iba. Ang pangalawang hiling, kapag natapos na natin ang panalangin na ito, hihilingin ko sa iyo na ibahagi mo ito. Ayos ba? Maraming tao ang nangangailangan na marinig ang mensaheng propetikong ito at maaari kang maging instrumento sa mga kamay ng Panginoon. Amen. Pindutin ang ibahagi at ipadala sa WhatsApp groups. Papuri sa Diyos, tayo'y manalangin. Kaya kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at nais kong mamagitan para sa iyong buhay. Ngayon, Alleluia, tayo'y manalangin. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, kami ay lumalapit sa iyong harapan, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ama, kung paanong ang salitang ito ay nangusap sa amin, Panginoon, at ako'y tiyak, aking Ama, na ang iyong salita ay hindi bumabalik na walang saysay. Kapag pinapabitaw mo sa amin ang isang bagay, gusto mo kaming bigyan ng mas higit pa. O Ama, mas malaki ang iyong mga plano kaysa sa amin. Ama, madalas sobrang kapit namin sa mga nakamit namin, kaya wala kaming lakas ng loob na ialay ito sa iyo, Panginoon. Ngunit, O Diyos, naniniwala ako na ngayon ay tinatanggap mo na ang mga bagay na hindi amin, kundi iyo, dahil wala namang tunay na amin. Ang mga tao ay hindi amin. Ang mga ari-arian na meron kami ay hindi amin. Lahat ay iyo, aking Ama. Kami ay nakikinabang lamang. Ginagamit lang namin na parang hiniram. Dahil sa totoo lang, lahat ay pag-aari mo, o aking Diyos. Naniniwala akong marami ngayon ang umiiyak at iniaabot sa iyong mga kamay, Ama, ang mga bagay na labis nilang kinatatakutang mawala. Panginoon, aking Diyos, iniaabot namin ang aming mga pamilya. Ama, napakaraming tao ngayon ang iniaabot ang kanilang mga magulang. Iniaabot ang kanilang mga mahal sa buhay sa iyong mga kamay, mga taong may sakit. Narito kami, Ama, nananalangin para sa kanila at hinihiling na gawin mo ang iyong kalooban. Hangad namin ang kagalingan at pagpapanumbalik, ngunit batid naming ang iyong mga plano, Panginoon, ang magwawagi. Kaya naman, aking Ama, inihahabilin namin sa iyong mga kamay ng buong puso at hinihiling namin sa iyo, O Diyos, gawin mo ang pinakamabuti. Hindi namin alam ang hinaharap. Hindi namin talaga alam kung ano ang pinakamainam. Ngunit alam mo, Ama, inilalapit ko rin sa iyo ang buhay ng lalaking ito at ng babaeng ito na may mga problemang pinansyal. O, aking Diyos,
Inihahabilin namin sa iyong mga kamay ang bahaging ito at hinihiling namin sa iyo, bigyan mo kami ng karunungan. Karunungan upang pamahalaan. Karunungan upang gastusin lamang sa mga kinakailangan. At naway bigyan mo rin kami ng karunungan upang mabayaran ang aming mga utang. Upang malaman kung paano makakaalis sa napakahirap na sitwasyong ito. Aking Ama, o aking Diyos, madalas ang magulong alon at mga hindi tiyak sa buhay ay dumarating laban sa amin. Ngunit ngayon ay nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Sabi sa iyong salita, ipagkatiwala mo ang iyong landas sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at Siya na ang bahala. Naniniwala akong ang salitang ito'y mula sa iyong puso sa aming puso at nagpapasalamat na ako ngayon pa lang. At sa sandaling ito, Ama, iniunat ko ang aking mga kamay para sa iyong bayan. Pinapalayas ko ang lahat ng kasamaan, gawa ng kaaway, pagsisinungaling sa isipan ng mga tao at mabigat na pasanin. Ang sakit na iyan sa balikat, ang sakit na iyan sa likod, aking pinapalayas. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ring umalis ang lahat ng pang-aapi sa bahay, sa pamilya, sa taong ito ay pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Ama, naniniwala akong narating ng panalangin kong ito ang iyong trono ngayon at humihiling ako ng espesyal na biyaya sa araw na ito. Naway dalhin ng Panginoon ang kagalakan na nagmumula sa langit. Naway dalhin ng Panginoon ang panibagong lakas, ang kaaliwan na labis naming kailangan. Sa ngalan ni Jesus, Ama, pinagpapala at hinihiling ko sa iyo. Ibuho mo ang iyong presensya sa amin, na sa gitna ng mga pagsubok, kalungkutan, at depresyon sa buhay, naway dalhin ng Panginoon ang kapayapaang higit pa sa anumang pagkaunawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginawa mo ngayon at sa mga gagawin mo pa sa buhay namin. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Mga mahal kong kapatid, ang sarap ninyong makasama sa paghahanap sa Panginoon. Naniniwala akong magiging espesyal ang araw na ito. Amen. Huwag kalimutang ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa aking channel. Pagpalain ka ng Diyos, abangan kita sa susunod na video. Malaking yakap.